Hello guys, so welcome back. For today's video, ang pag-uusapan natin is about RCBC credit card. Last time, nag-try ako mag-apply nitong new RCBC credit card. Yung reason ko po is kasi last year, nagkaroon ako ng problema dito kay Pulse Apps ni RCBC. Di ba yung kasi yung apps na ginagamit nila para ma-access mo yung mga services nila katulad ng yung mga loan, yung mga information. Makikita mo lahat dun sa apps. Ngayon nagkaroon sila ng bagong rules na kailangan one phone na lang, pero gagamitin mo na, pwede mong i-open yung apps niya. Last year nagkaroon ng problema yung phone ko, parang nagkaroon ng virus kasi palaging may ads. Ngayon ang nangyari, para mawala yon, na reset yung totally yung phone, so nawala lahat ng apps. So anong nangyari, reinstall tayo nung apps. Pagkatapos nun, hindi ko na ma-open yung yung account, so nagkaroon ng problema, kaya wala na akong access. Tinawagan ko po si customer service ni RCBC kasi hindi na ako makapag-open, nagkaroon ng problema na multiple times na raw, tapos na-reach ko na raw yung maximum attempt ko na sa pag-open nun. Hindi ko alam kung ano ba yung may problema, yung password ba o yung username, kasi ang alam ko tama naman yun, pero nangyayari, sinasabi niya na-reach ko na raw yung maximum tries per day, so hindi ko na ma-open. So hinayaan ko na lang yun. So yung guide ni customer service is to open na lang sa website. So website po yung online yung ginagamit ko, hindi sa apps. Kapag nag-check ako ng balance ko or dun sa loan sa online lang, hindi ko na nagagamit yung unlimited, yung parang pa-loan niya, ganun. So ang ginawa ko siguro para ma-reopen ko, para makapag-add ako ng bagong account, is mag-apply ng bagong credit card. So sinubukan ko. And yun nga, medyo matagal rin last year. Ngayon, this month, naka-receive ako ng message from RCBC na na-approve daw ako ng panibagong credit card. So titingnan natin ngayon guys, sa mag-open tayo. Hindi ko alam kung ano yung binigay nila, pero ang sabi nila dun sa email, parang iba po yung yung binigay nila dun sa in-applyan ko. Yung nasa email, ang alam ko, tinignan ko sa website, nasa malaki yung yung annual fee. So titingnan natin kung ano yung actual na dumating. So ito nga yun guys. So na-receive natin. Pero bago natin na-receive to, nag-message naman sila sa email tsaka sa text messages. So titingnan natin, mag-unbox tayo ngayon. Ano ba itong pinadala niya? So hindi natin alam. Ang alam ko kasi yung black yun na malaki yung annual fee. So hindi natin i-activate muna kung ganun po. So para to make sure, titingnan natin to. So kung gusto niyo po mag-apply ng credit card sa online po, makikita niyo po yung mga card type na nandoon, kung ano yung mga annual fee. May pa-promo nga sila na no annual fee, kasi yung isa kong original ko na card, yung JCB na Gold, is no annual fee yun. Basta ma-reach mo lang po yung specific na nila na purchasing, yung amount na dapat mong ma-reach para makuha mo yung promo na yun. Pero ang alam ko dun sa mga new user lang yan. Mas madali kasi mag-approve tong si RCBC kaysa sa mga other banks. Si East West is madali rin, pero si katulad nila Metrobank, BDO, napakahirap ma-approve dyan. Si BPI, so napakahigpit po ng mga company na sa credit card. So tingnan natin po itong yung dumating. So bubuksan natin. Okay, sealed pa talaga ito guys. Ayan. Hindi pa talaga siya nabubuksan, so hindi natin alam. So titingnan natin yan. So ito yun, ito na yung sobre niya. Yan. Nakasil pa siya rito for security. Sabi niya, if seal is broken or tampered, kailangan tumawag daw para for security, pero hindi naman siya tampered, so sealed pa siya. So bubuksan natin siya sa gilid. Ito yun. So yan, nakita niyo sa black yung niya, yung papel niya. Parang si black card to eh. So yun nga guys, dumating yung card. So ayan na siya. So hindi to yung card na, hindi ako nag-apply ng ganitong card, pero ito yung card na pinadala nila. So ito yung
preferred air miles, Visa Platinum. Hindi ako nag-apply nito eh. Yung in-apply mo yun yung hindi dumating, pero ito, kasi pag tinitingnan ko yung mga annual fees nila, yung mga fees charges, ito yung pag nagta-travel ka, pero hindi naman to yung card na in-applyan ko, pero ito yung dumating sa akin. So tingnan nyo. Although madali mag-apply kay RCBC, pero yung card na ina-apply mo, hindi po yung dumadating, iba po yung pinapadala nila. Ang alam ko kasi rito, ang annual fee nito is nasa 5,000 month namin per year or annually. I'm not so sure, pero i-update ko po, check po natin. Ayan, sabi niya rito, may credit limit daw na 200k, tapos cash advance limit na 100,000. So yung parang 50% nung yung credit limit. Tapos sinabi rin dito kasi yun yung billing date niya, so every 8 of the month. And expiration is until, medyo matagal yung expiration niya. So ito yung platinum natin is a VIP traveler's card. So kung ano yan, sabi niya, ayan, faster way to earn flights, exclusive visa benefits and airport lounge access. So itong card natin may mga lounge access na exclusive kapag holder ka nila. Hindi naman kasi ako traveler, so hindi ito talaga applicable sa akin. Applicable to dun sa mga talagang travel. Ako kasi more on consumer kasi daily basis ang usage ng or daily weekly pang mga groceries, mga ganoon. Hindi ako frequently travelers. Ito kasi sa mga travelers to kung nag-abroad kayo or nagka-travel kayo within the Philippines. Nag-stop na ako, tapos na ako sa mga travel na ganyan kasi dati nag-abroad tayo mga ganoon. Pero ngayon wala na sa bahay na lang ako dito, work at home. Yun yung mga activities ko. Check ko yung more information dito, pero as far as 5,000 po yung interest nito. Medyo tricky din to si RCBC, yung binibigay sa yung malalaki. Siyempre doon sila kikita kasi yung unang card nila wala akong binabayaran talaga doon, totally free yun, annual fee, kasi na-reach ko yung amount na yung limit na dapat nila yung ma-reach mo kasi for the first time. So kung gusto niyo guys mag-apply dito kay RCBC, madali lang siya mag-approve, din siya ganun talaga totally kahigpit, especially kung may card na kayo. Ang problema lang is iba yung pinapadala niya, kasi before na nag-apply ako, hindi rin naman yun yung in-applyan ko, ang pinadala nila yung gold, pero iba naman yung in-applyan ko rin. So, pero ang kagandahan is nakuha ko yun ng annually with annual free. So, hindi ako nagbabayad noon. And nakagandahan kasi rito sa kanya, marami ring benefits to siya. Unlike yung regular ino-operan ka rin ito kapag malaking limit, may maganda kang magbayad. Nag-o-offer sila na mismo ng mga loan. Magpapadala lang sila yan ng yung mga code, ganun pwede niya applyan online. So, yun nga guys, ito lang yung i-share ko sa inyo ngayon, kasi kung dun sa may mga interested, para lang magkaroon kayo ng idea na kapag nag-apply ko, expect nyo na hindi talaga yung card na in-apply nyo yung marireceive nyo, yung usually talaga. Hindi ko lang alam anong style nito ni RCBC, pero okay na rin kasi na-approve kayo, di ba, pasalamat na rin. Pero this time, hindi man ako frequent traveler, so this is not a credit card for me. But thank you so much na lang rin kasi at least nabigyan tayo ng opportunity magkaroon ng ganito, pero hindi natin po i-activate ito muna kasi I'm not ready magbayad ng yearly fee nito. And yun nga guys, kung bago kayo sa channel natin and napadaan lang kayo rito and ito yung mga type ng mga video na gusto nyo panoorin, click nyo lang yung subscribe sa baba and yung bell notification o yung bell para ma-notify kayo kung may mga video tayo na ilalabas. And marami pa tayong mga video about kung gusto nyo mga mag-loan or gusto nyo magkaroon ng mga extra income. Kino-cover din po natin yan guys. And this is the first video na ginawa natin ngayon, 2026, medyo busy tayo. And thanks so much for watching with me today, and hope to see you next time.